po, isang masayang araw ho mga kabayan. At ito na nga, grabe ang sunod-sunod ho mga balita. Grabe breaking news ho tayo. Ito hong City Mayor ng Baguio City ay nag-resign na dito po kanina. Pero ito naman mga kabayan, ang ibabalita ko natin. Ito ho yung nakakagulat. Yun hong abogado na sinasabing pineke daw mga kabayan, yun pong notaryo nito hong Master Marine Sergeant o retired Master Sergeant Orly, ay naku po, mukhang malalagay ho sa balag ng alanganin. At mukhang posible pang madisbar. Kung naging pahayag dito hong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi pinalabas nila ngayon sa social media para bagang peke. Kayo ang nameke. nameke. At saka parang dating Marcoleta's witness. Sige, ganun po ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Opo. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayo. Ako po, ito na yung sinasabi ko mga kabayan. Naglabas po kasi mga kabayan ng pahayag, yun pong nagnonotaryo, na kung saan sinasabi niya na dinaya yung kanyang pineke o yung kanyang pirma. Ngayon, hinahamon po mga kabayan ni Senator Rodante Marcoleta, ito hong abogado na sinasabi, dalhin mo yung pangnotaryo mo. At ano mangyayari, Senator? Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, binasa natin kanina. Hinahanap ko nga yung binasa natin kanina. Maring totoong hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo na mga staff mo, sekretaryo mo, ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ng ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Ayan na. Kasi pinapalabas po mga kabayan ng mga senador na peki daw po, lalong-lalo yung si Kiko Maching, na peki daw ho yung notaryo. Ngayon, may hamon po mga kabayan itong si Senator Rodante Marcoleta. Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun eh. Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun eh. So sa page 58 na nandun eh. O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Gano'n nga kakapal yun eh. Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Naku po, eto na. Magkakabukingan na nga. At dapat po daw dalhin mga kabayan yung pangnotaryo ho nung naturang abogado. At para malaman nga natin kung ito nga po ay peke o totoo. Ayan na. At mukhang magkakaalaman na dito. Ano ho posibleng mangyari, Senator Rodante Marcoleta? Igpit ngayon yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan diyan. Subukan ninyong palakihin yan. Ano po ang mangyayari kapag pinalaki po ito pinala, Senator? Subukan niyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter diyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung dala-dala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo diyan. Pabigat pala. Naku po. Pwedeng madisbar pala mga kabayan, yung abogado rito. Naku po, patay kayo. Yan, sen, yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang hindi baka mabaligtad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayong pumirma. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Nako. Anyway, meron pang isang nagrevelasyon din doon kahapon sa Senado Yung Undersecretary Roberto Bernardo.
mukhang doon naman, Sen, mukhang nagbanggit din po siya na ilan pa mga pangalan ng senador. Nadamay pa yung isang dating senador, Senadora Nancy Binay. Ano? Narinig ko. Opo. Ang point ko, mukhang dumadami na witnesses. Wala bang masama doon kung dumami na ang mga nakapaloob po doon sa WPP, yung Witness Protection Program? Okay. Bago tayo dumako mga kabayan, doon ho sa argumento mga kabayan, na panibago nga pag-uusapan. Naku po, delikado po mga kabayan, yun pong abogado rito ha. Oo, mukhang mayayari ho mga kabayan itong abogado at paiimbitahan pa mga kabayan ha. Ito hong abogado na sinasabi niya kasi pineke ha. Ito hong notaryo nitong abogado yung kine-claim niya. Oh, naku, yari ka ngayon. So ano ho ang pwedeng mangyari ngayon dito? Malalaman ho natin kung sa totoo lang ho mga kabayan, ito nangyayari ho kasi ito sa totoong buhay nangyayari po ito. Usually ho mga kabayan, ito ho mga meron ho silang ang tawag doon yung e-signature, di ba? Ang tawag doon mga e-signature. Usually ganun ho yung mga ginagawa ho ng mga abogado ngayon. Ngayon, papaano nangyari ho na kasi kung may e-signature ka nga, tapos kailangan ma-sealed ho yun. Naku, delikado po pala mga kabayan, etong abogadong ito. Kaya yung ginagawa ho nila na sinasabi ho ni Kiko Pangilinan na iimbestigahan ho nila, mukhang sila pa ho mga kabayan, ang nagpahamak dito ho sa abogado. Na may ang posible na penalty pa rin, disbar pala, no? Oo, kung sakali hong napatunayan na nagsisinungaling siya o meron siya negligence, pinabayaan niya yung sekretary niya, grabe, So, ayon ho sa pahayag, ulitin ko mga kabayan, pinapalabas po nila na pineki daw mga kabayan nitong si Marine Master Sergeant Orly Gatosa, yun pong sinasabi ho nilang notaryo na kumbaga ho mga kabayan, sa madalas gumagamit ho sila ng tatawag na technicality para ho ma-technical ito pong witness na nagdadawit po kay Tambaluslos o kay Martin Romualdez. Okay? Okay. Ang ganda kasi panoorin mga kabayan. Ulitin nga ho natin mga kabayan yung video at mula sa umpisa para para maliwanagan ho tayo kung ano ho ba itong game. Bagang peke. Kayo ang nameke. Nameke at saka parang dating Marcoletas witness. Sige, ganun po Ang gawin natin para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Opo. Patawag po natin yung abogado at dalhin niya yung kanyang notarial register. Ayun. Makikita po natin dyan kung sino nagsasabi ng totoo. Mukhang malaki po problema kakaharapin ni attorney. Malaki talaga yan. Lalo na kapag subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo. Kasi naglabas pa siya ng kanyang statement, no? Binasa natin kanina. Hinahanap po nga yung binasa natin kanina. Maring totoo hindi siyang pumirma. Bakit pinapayagan mo na mga staff mo, sekretaryo mo, ang pumirma para sa iyo? Bakit hindi ko i-assume ito? Paano makukuha ni Gutesa maliban ng ninakaw niya yun, siguro. Paano niya makukuha sa notarial register mo yung mga number na ilalagay doon? Yun lamang doc number. Doon nakalagay sa libro, makapal yun Tutuntunin mo yun kung ano yung pinakahuli. Okay. Pati page. Kaya nga parang 58 na yan, makapal na yun So sa page 58 na nandun O pati book number nakalagay. Kasi yung bawat register, may book 1, book 2, book 3, book 4. Yan nga kakapal yun Yan ay nire-report mo sa RTC na kung saan ka kumuha ng notarial commission. Mahigpit niya yun yung notarial law. Baka akala niyo wala siyang pananagutan dyan. Subukan ninyong palakihin yan. Subukan nyo lang palakihin yan. Ang pinaka-arbiter dyan, pakukuha po natin ang inyong notarial register at kapag nakita namin na tumama dun sa number nung dala-dala ni Gutesa, madidisbar pa po kayo dyan. Pabigat pala yan, Sen, yan ang sinasabi ko sa inyo. Baka kayo pa po ang gumagawa ng paraan sa ikadidisbar ninyo. Nasa sa inyo po yan. Nako, mukhang
Baka mabaliktad pa ang pangyayari. Mababaligtad yan. Ako, wala po akong kinalaman dyan. Kayo po nagsabi na hindi nyo pinirmahan yan. Okay sa akin yun kung hindi kayo pumirma. Opo. Pero kayo ang nagbigay ng pagkakataon na ipirma po nung kung sino man ang pinagkatiwalaan nyo dyan. Oho. Nako. Anyway, mga kabayan, maliwanag ho na pinaliwanag po na posible hong madisbar ito hong abogadong ito at ipapadala po yung notaryo, i-check po nila kung ano po yung notaryo hong ginamit doon. Nako, magkakaalaman na ho mga kabayan. Abangan ho natin sa susunod na hearing kung sisipot po yung abogado ng nagnotaryo po dyan kasi yun po lang ang dahilan para ho i-technical dahil nadawit po mga kabayan. Ang pangalan nga po mga kabayan nito pong ni Martin Romualdez. So, muli, maraming salamat po mga kabayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Keep safe. Bye-bye.